Pasanin nila ang bigat ng mundo. Buhat ang bagay na 2 beses ang bigat. May magawa lang silang makain. Hindi natatamasa ang sa kanila dapat. Kumakain ng tira-tira, mawala lang ang gutom. Kalaban nila ang panahon, ang init at lamig. Sama-sama sa kasiyahan, sama-sama sa kapahamakan, kahit buhay pa ang nakalaan. Tinatapak-tapakan ang kanilang katauhan, kaya habang pinagmamasdan sila sa daan, saka ko lamang nalaman na mahirap palang mabuhay tulad ng langgam. Kumakalam na naman ang sikmura kaya naisipan kong bumili ng 5 pirasong ensaymada. Umupo ako sa isang upuan ng kainan habang binabasa ang isang libro. Nakasabay ko sa mesa ang isang maralitang matanda. Laki kong gulat nang kinuha nito ang unang piraso ng ensaymada sa supot. Sa aking inis ay agad kong kinuha ang pangalawang piraso. Tanging mga ngiti at nagniningning na tingin lamang ang ibinalit nito. Nakakairita. Muli niyang kinuha ang 3 piraso nang walang paalam at nagmamadali kong kinuha ang pang-4. Nanlaki ang aking mata nang kinuha pa nito ang pang-5 piraso ng aking tinapay. Napansin nito ang pagkayamot sa aking mata at hinati nito ang tinapay at ibinigay pa sa akin. Ang lakas ng loob maghandog ng pagkain hindi naman sa kanya. Umalis na ang matanda. Hay, buti naman. Upang mapawi ang galit, umalis ako at ipinalabas na lamang na walang nangyari. Habang papalabas ako sa tindahan, tinawag ako ng tindera sa counter. Nalumo ako sa aking nakita. Hindi ko pala nakuha sa counter ang binili kong ensaymada. Dinig ko ang kirot sa bawat salitang isinisigaw nila. Dama ko ang sakit sa bawat hiyaw ng pagsabi nila na hindi na nila kaya. Kinikilabutan ako sapagkat pinipilit nilang umayaw. Pumiglas sapagkat ito na yata ang masamang kapalaran para sa kanila. Sa pila pa lamang ay dama ko na sa mga nakapila ang kaba at takot. Maraming nagsasabi na ginagamit sa pagpapahirap ang gunting, karayom, panusok. Sa akin ito isang matinding dagok. Isa-isang pumapasok at lumalabas bilang kakaibang nilalang, ibang katauhan. Ako na ang sunod, ako na ang papasok sa silid ng pagdurusa. Ngunit sabi ng matatanda, upang maging ganap na lalaki, kailangan kong maranasan ang pagpapatuli. Binigyan ako ni Papa ng pera pambayad ng kuryente. Pero sa halip na ibayad ko, nahikayat akong bumili ng raffle ticket para sa isang brand new car. Umuwi ako at sinabi kay Papa ang nangyari kaya binugbog niya ako. Kinabukasan nagising si Papa at nung binuksan niya ang pinto, laking gulat namin nang may nakaparadang isang brand new car sa labas namin. Lahat kami ay nag-iyakan. Dahil ang kotseng yun pala ay sasakyan ng Meralco para putulan kami ng kuryente. Kaya ayun, binugbog ulit ako ni Papa. Isang linggo na rin kaming nag-uusap ni Emily sa isang sikat na online dating site. Unti-unti na lumalapit ang loob ko sa kanya. Lalo na tangan niya ang mga katangiang hinahanap ko sa babae. Isa siyang ideal girl sa madaling salita. Kaya nga't hindi ako nagdalawang isip na tanungin siya kung pwede ba kaming mag-date sa personal. Pumayag si Emily at humabol pa ng tukso. Dapat daw magdala ako ng sweets at chocolates. Bilang isang binata na wala pang karanasan sa isang relasyon, humingi ako ng advice sa airpods kong pinakamatinik sa pamilya Sanchez pagdating sa babae. Ani niya, Tandaan mo anak, ang pinakamabilis na daan sa puso ng kababaihan ay sa nagugutom nilang tiyan. Pero minsan,
Mahalata mo naman sa pananamit at itsura niya kung ano yung mga hilig niyang pagkain. Napansin ni Airpods ang larawan ni Emily sa likod ng aking cellphone. Oh, ito ba yung itsura ng nililigawan mo? Mukhang mahilig to sa mga panghimagas at matatamis. Laking gulat ko sapagkat nahulaan niya agad kung ano ang cravings ni Emily. Maya-maya, may pahabol pa siyang nakakaintrigang tanong. Pero nak, ba't parang kamukha niya yung Emily Sanchez na pinsan mo sa malayo? Yung apo ng kapatid ng lolo mo sa side ng mama mo? Sa halip na magtakat magulat, ay napatawa at nagpasalamat na labang ako kay Airpods. Tanda ko pa rin talaga yung usapan namin na yun. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin. Sayang lang at wala na si Airpods. Wala na akong kasamang mag-bake ng cake para sa 10th year anniversary namin ni Emily. Nakasakay kami ni Mama sa tricycle papunta sa universidad para sa pag-uumpisa ng panuroang taon. Hindi pa nga mapigilan ni Mama matawa sa akin sapagkat kitang-kita sa mukha ko ang pagkanerbiyos. Para sa tulad naming mahirap, suntok sa buwan ang kolehiyo lalo na't matagal na namin pangarap ni Mama ang dekalidad na edukasyon. Sa kasamaang palad, naudlot ito dulot ng kahirapan at pandemya. Nasa harap na kami ni Mama ng institusyon nang mahigpit niya ako miyakap at taas noo kong pinahaging sa kanya na ito na ang araw na pinakahihintay namin. Nagbunga ang taong sakripisyo at pagtatrabaho kaya't pag-aaral naman ang gagawing prioridad sa ngayon. Agad kong kinuha ang school ID sa bag. Nagawa pang manukso ni Mama sapagkat mukha raw siyang ewan sa larawan. Dali-daling pumasok sa school gate si Mama para sa unang araw ng klase niya. Panahon ng halalay. Nagbunga ang 4 na taon na sakripisyo ni Alger sapagkat sa wakas ay nakapagtapos na rin siya ng kolehiyo. Bitbit niya sa araw ng pagtatapos, hindi lang emosyon at karanasan ngunit maging ang diploma niya sa kursong journalism. Matagal ng pangarap ni Alger na maging isang marangal na mamamahayag. Ibig niyang mapatunayan na hindi lang ang mga mamamahayag sa kamay nilaan ang namamayagpag sa pagbabalita, ngunit maging ang mga tulad niyang sa pulo ng Mindanao. Nabiyayaan si Alger ng talento. Ito man ay sa pagsusulat ng balitang lokal o internasyonal o maging sa aktwal na pag-uulat sa harap ng kamera. Dahil dito, walang kahirap-hirap na natanggap si Alger sa ABS-CBN Mindanao branch sa una niyang job interview. Kagyat siyang nabigyan ng trabaho at ng kukunin na scope. Sa halip na mangamba ay nag-aalab pa nga ang mapagkumpetensyang katangian ni Alger laban sa ibang news company. Mahigit 30 journalist kasi ang kasabayan niya upang i-cover ang Maguindanao election. "6:30 na ng gabi, rush hour sa kahabaan ng Quiapo. Nagmamadaling umuwi si Edna sa kanilang tahanan upang ipagdiwang ang 2nd year anniversary nila ng kanyang kasintahan. Tanga ni Edna sa magkabilang bisig ang mga binili niyang regalo, pagkain, dibuho at disenyo para sa isasagawa niyang anniversary surprise. Bagamat siksikan sa loob ng bus, ay nakaukit sa mukha ni Edna ang lubos na pananabik. Ito kasi ang unang beses niyang gagawin ang bagay na ito sa kanilang relasyon. Sa biyahe pa lamang ay nagpapantasya na si Edna sa mga pwedeng mangyari. Kasabay nito ay tutok na tutok ang kanyang paningin sa bawat destinasyon na dinaraanan ng bus upang hindi siya lumagpas. Bagamat nakasusulasok ang mga ilaw ng sasakyan at motorsiklo samahan pa ng usok, ay lumihis ang lente ng mata ni Edna sa isang motorsiklo. Naroon ang kanyang boyfriend sakay ang isang babae. Isang dalaga na animo asawa kung makakapit at makayakap sa kanyang kasintahan. Hindi naman ito ang angkas o grab driver kaya't alam na agad ni Edna kung ano ang nangyayari.
Nagdilim ang paningin ni Edna, animo na demonyo sa galit. Binalibag nito ang pinamili niyang gamit at kumaripas ng takbo sa motorsiklo. Handa nang sabunutan ni Edna ang kabit at wala siyang pake kung makagawa ito ng skandalo sa gitna ng kalsada. Magmumura at sisigaw na sana si Edna nang mapagtanto niya. Siya nga pala ang kabit. October 2022. Nang magulantang ni Bagyong Paeng ang lugar namin sa Cavite. Ubos sa mga tahanan. Bumaha, bumagyo. Gumuho hindi lang ang lupa ngunit maging ang aming pag-asa. Tanging naisalba ko na lamang ay ang Biblia at Rosario sa gitna ng flash flood. Tanging nagawa ko na lamang ay magdasal at manalangin ng saklolo. Ngunit sinagot ito ng patuloy na simbahan sa bayan ang mga residente sa aming barangay. Naibalita sa TV kung paano handugan ng simbahan hindi lang ng masisilungan bagkus ng pagkain, tubig at mga higaan ng mga tao. Dinig ko pa nga na umani ito ng milyon-milyong views at reactions online. Nakatulog kami na matiwasay at walang takot at pag-aatubili. 4:00 na ng umaga. Muling nagulantang ang mga nag-evacuate, hindi dahil sa kulog, ulan, hangin o bagyo. Ngunit dahil may magaganap daw mamaya na misa, kaya't pinapaalis kaming mga nag-evacuate. Dugot pawis ang puhunan ni Juan sa pagpatos ng mga trabaho sa construction. Arawan man, pakyawan o kontrata. Pagkakarpentero man, mason o pagpipintura. Wala siyang inaatrasan, kumita lang sa pang-araw-araw. Maabot niya lamang ang pangarap niyang muling makapag-aral. Isang araw nang minsan niyang pinapalitada o pinapakinis ang labas ng 15-story building. Naputol ang safety belt at tuluyang bumulusok ang katawan niya sa lapag. Tigok at walang pag-asang makarecover pa. Nabalita sa telebisyon at dyaryo ang nangyari. Bagamat nuknukan ng sipag at pagkayod si Juan, at alam yan ng lahat, walang magawa ang mga mamamahayag at reporter sapagkat kailangan banggitin ang buong pangalan niya sa balita. Juan Borjilio, tamad. Alas 3 na naman ng hapon. Simpleng araw. Gising na rin kaming mga kabataan mula sa pag-idlip kaninang tanghali. Nagkasabay pa nga kami ni Nelly kumaripas ng takbo papunta sa bakanting lote. Sinulit namin na mga kalaro ko ang maaliwalas na panahon. Naglaro kami hanggang sa maghapol kami ng hinga. Tumbang preso, langit tupa, bangsak, Tom Sawyer, agawan base, at ang pinakapaborito naming laro ni Nelly, tagu-taguan. Sa kasamaang palad, ako ang naging kauna-unahang taya sa araw na iyon. Pagilong kong 10, nakatago na kayo. 1, 2, 3, 4, 5. Tahasan ng aking pagiging tuso. Kahit wala pang 10 ay agad kong hininto ang pagbibilang at kagyat na hinanap ang mga nagtatago mula sa akin. Agaran kong nakita si Nelly, papwesto pa lamang sa likod ng sasakyan. Ngunit dala ng bugso ng aking damdamin, lalo na't may malalim akong crush kay Nelly. Umakto na lang akong hindi siya napansin. Nilagpasan ko na lamang ang spot na tinaguan niya. Nahanap na't lahat, ngunit nakakamangha si Nelly. Ibang klase maghanap ng taguan. Panigurado lumipat siya ng taguan sapagkat wala na siya sa likod ng van at wala na rin ang van. Madaling araw pa lamang ay mahaba na ang pila sa pampublikong ospital. Hindi na natulog si Jessa dulot ng ingay ng paligid at mga kapitbahay.
Doble-doble. Minabuti niyang magpuyat na lamang upang makapila siya ng maaga. Dumaan muna siya sa palengke upang bumili ng pagkain sa kabila ng samot-saring ingay ng lugar. Doble-doble. Bumiyahe siyang dinig ang alingaw-ngaw ng mga busina ng mga motorsiklo at sasakyan. Doble-doble. Dumating siya ng madaling araw sa ospital upang magpakonsulta ng sakit niya. Hindi niya sadyang makasingit kaya't bumungad ang matabel na bibig ng mga nakapila. Nakatanggap siya ng pangungutya at walang pakundangang pamamahiya. Doble-doble. Ngunit lumabas-pasok lamang ang mga ingay at sigaw. Gusto niyang sumabat ngunit wala siyang magawa. Wala siyang pakialam sapagkat wala ang ingay ng kapitbahay ng paligid ng palengke ng kalsada ng mga tao. Sa ingay at sigaw na lumalamot at nagpapanood sa utak ng tulad niyang schizophrenic. Doble-doble, triple-triple. Dinig ko ang kirot sa bawat salitang isinisigaw nila. Dama ko ang sakit sa bawat hiyaw na pagsabi nila na hindi na nila kaya. Kinikilabutan ako sapagkat pinipili nilang umayaw. Pumiglas sapagkat ito na yata ang masamang kapalaran para sa kanila. Sa pila pa lamang ay dama ko na sa mga nakapila ang kaba, ang takot. Maraming nagsasabi na ginagamit sa pagpapahirap ang gunting, karayom, panusok. Sa akin ito isang matinding dakok. Isa-isang pumapasok at lumalabas bilang kakaibang nilalang. Ibang katauhan. Ako na ang sunod. Ako na ang papasok sa silid ng pagdurusa. Kasi sabi ng matatanda, upang maging ganap na lalaki, kailangan kong maranasan ang pagpapatuli. May tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Lalo na at usap-usapan na naman ang pag-imbulog ng tiktik sa masukal na bayan ni Laminda. Lumulusob tuwing hating gabi sa tuwing tulog na ang mga pamilya. Kinukubli ang presensya. Hinihintay itarak ang mahaba't matulis niyang dila. Ngunit panatag si Minda sapagkat isang albularyo ang tito niyang si Pido. Nilalapitan ng buong bayan upang hingan ng tulong sa pagpuksa ng nilalang. Isang gabi, napanood ni Minda ang tito niyang si Pido kung paano mag-orasyon ng buntot ng pagi, asin at mahiwagang langis. Nabalita niya ay nakapagpapaantok sa mga tiktik. Naamoy ni Minda ang langis at isang katotohanang nakapagpapatulog ito. Nawalan ng malay si Minda. Nagising na lang siya sa kwarto niyang dinig ang umaalingaw-ngaw na ingay palayo sa bubungan. Tanging naalala niya lang ay ang ingay ng tiktik. Hindi niya alam ang nangyari. Balisa at tulala si Minda sa kanyang pagmulat. Ubot-ubad. Nagkalat ang dugo sa igaan. Wala na ang kanyang tito Pido. Masakit din ang pantog ni Minda. Sa isip-isip ni Minda, marahil tuluyan ng natangay ng tiktik ang tito niya. Umugong ang balita sa buong bayan. Hindi buntis ang inaatake ng tiktik. Bagkus mga batang babae. At hindi rin tiktik ang umaatake. Nagmula ang pamilya ni Juan sa mahabang linya ng mga mangkukulam. Musmos pa lamang ay namulat na si Juan sa buhay ng itim na mahika. Isang araw sa kanilang kubo, hawak-hawak niya ang isang bududal. Hindi na bago sa kanya na gamitin ito upang mangkulam, lalo na sa mga taong masasama at mararahas sa pamilya nila. Lahat nagagawa ng paraan ng kulam. Isang tusok lang sa manika ay tapos na ang lahat. Kung may isang bagay man na hindi ito maayos, iyon ay ang pagtingin sa kanyang pamilya bilang sugo ng demonyo.
pagdurusa mula sa pagkamatay ng kanyang inay at palagi ang pagbugbog sa kanya ng kanyang itay. Narito pa rin si Juan sa kubo. Sa kanang kamay ay hawak ang budong pinapaluputan ng buhok. Pinagpapawisan at nangangatog ang puso niya. Sa kaliwa ay nanginginig niyang kamay ang karayom. Sinimulan niya na ang orasyon. Handa niyang tapusin ang ugat ng problema. Wala siyang pakialam kung sino ang madamay, kung sino ang mamatay. Kaya ko to. Titusok mo lang, Juan. Titusok mo lang. Isa. Dalawa. Tatlo. Nagwakas na rin ang problema gamit ang itim na mahika. Tinusok ni Juan ang manikang may nakapulupot ng sarili niyang buhok. Tatlong araw nang namimilipit ang kalamnan ni Boyet dahil sa gutom. Ilang taon na rin siyang pulubi at paghala-gala. Nangyari ito matapos patalsikin si Boyet bilang embalsamador sa kanyang pinagtatrabahuan. Dulot ito ng politika at paninisi sa kanya na siya ang nagnakaw ng kita sa naturang negosyo. Dahil sa kahirapan, hindi niya nagawang maipagtanggol ang kanyang sarili. Nawalan si Boyet ng asawa, bahay, trabaho at napilitan maging pulubi. Habang naglalakad hating gabi sa kalsada, napadpad siya sa dati niyang pinagtatrabahuan. Gusgusin at madumi ang kanyang itsura. Gutom na gutom. Sa harap ng morgue ay may nakita siyang isang tarpaulin. Nakasaad ang balitang pumanaw na ang dating nagmamay-ari nito. Tandang-tanda niya ang itsura sa larawan, sapagat iisang tao lamang ang nagmamay-ari ng morgue at ang punot dulo ng magulo niyang mundo. Nandilim ang paningin ni Boyet. Wala na siya sa wisyo. Kumakalam pa rin ang kanyang tiyan na animoy mamamatay na sa gutom. Walang pag-aatubilin niyang pinasok ang morgue. Hinahanap ang bangkay na dating may-ari ng punerarya. Wala siyang pakialam kung matawag siyang patay gutom. Matapos niyang kainin, ang bangkay pamatay gutom. Fourth quarter na ng Interbarangay Basketball Championship sa court ng Tondo. Pinangungunahan ni George ang kupunan niya sa liga bilang team captain. Siya rin ang pinakamahusay na player sa kanilang barangay. 10 segundo na lamang ang natitira, nakapagrehistro lang naman siya ng 40 puntos at 10 assists sa buong laro. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Maraming nanonood at isa na ang mga scout ng mga pro team sa Pinas. Naniniwala siyang kahit 40 anyos na siya ay balot na balot pa rin siya ng potensyal. Huling ball possession na. 5 segundo na lamang. Siya ang may hawak ng bola. Screen, crossover, hesi, drive, step back, fake. Tumalon ng pagkataas-taas si George. Fade away. Pasok ang tira niya. Nagawa nilang magkampiyon. Naghiyawan ang kanyang koponan at lahat ng manonood. Nagulat ang lahat. Nagtakbuhan ang lahat papunta kay George. Nakahiga siya at nagmamalaking inangat ang kanyang kamay. Nagbunga na rin ang kanyang pagbabanat buto. Kahit na sa kanyang pagbagsak, ay literal na lumabas at nabanat ang kanyang buto. Taong 2012, laganap ang bali-balita. Magugunaw na raw ang mundo. Hindi na ito basta chismis. Paulit-ulit na ang mga ulat sa telebisyon, mga lindol, init na parang apoy ng impyerno, dagat na biglang humuhupa, langit na tila nagpapadya ng unos, at ngayong araw, nagsimula nang bumagsak ang mga bulalakaw. Nasa loob ng ospital si Mario, tahimik, nakatitig lamang sa telebisyon habang sinasambit ang tagapagbalita ang mga huling araw ng mundo.
Sa labas ng kwarto ni Mario, nagsimula na ang sigawan. Nagtatakbuhan ang mga pasyente. Nurse, doktor, lahat ay nag-uunahan palabas ng gusali. Tumutunog ang national alarm na tila huling paalala ng buhay. Mula sa kanyang bintana, kita ni Mario ang kalangitang nag-aapoy. Isa-isang naglalaglagan ang mga bato mula sa langit. Pumuputok sa lupa, lumalamon sa kung sino mang hindi makatakbo. Pero si Mario ay hindi gumalaw. Walang bahid ng takot. Gustuhin niya mang lumikas ay hindi niya na magawa. Pumikit na lang si Mario at ngumiti. 1 taon na rin kasi ang nakalipas nang maputulan siya ng kamay at binti. May aso kami sa pamilya na mahigit 20 years old na. Siya, si Bantay. Parte na siya ng aming pamilya simula pa lamang noong ako'y nasa kindergarten. Iba ang pagmamahal na ibinigay at ibinibigay namin kay Bantay. Tila ba parte na siya ng pamilya. Hanggang ngayong nagkatrabaho na ako, ganun pa rin ang turing namin sa kanya. Dito lamang mga nakaraang buwan, pansin na ng buong pamilya ang panghihina ni Bantay. Palagi na lang nakahiga at hindi na kumakain. Umaabot mahigit kalahating araw siyang tulog. Ramdam na ang sakit niya. Dadalhin dapat ng buong pamilya si Bantay sa vet upang mapacheck up pero kumontra si Itay. Huwag na raw namin bigyan pa ng stress ang aso. Marapat na lamang daw natanggapin namin ang kalagayan nito dahil anytime ay mawawala na raw si Bantay. Nainis kaming lahat at hindi namin pinansin ng ilang araw. Ibig pa naming ilaban na tumagal pa ng kahit 1 o 2 taon si Bantay. Ngunit bago ako matulog isang gabi, naabutan ko si Itay sa sala na nakaupo at hinahawi ang buhok ni Bantay. Tila ba parang bagong sanggol niya ang paghawi niya. Nagtago ako at pinakinggan si Itay. Narinig ko ang sinabi niya. Bantay, magpahinga ka na. Imit mo na si Lord. Please pakisabi sa kanya ibalik ka sa amin agad. Napahagulgol na lamang ako pagbalik ko sa kwarto. Araw-araw, eksaktong 10:00 ng umaga, dadalhin ni Mateo ang isang liham sa ospital. Sa parehong silid, sa parehong upuang yari sa kahoy, babasahin niya ito kay Julia, ang babaeng minahal niya ng sobra. Ngunit 2 taon na mula ng aksidenteng kumitil sa mga alaala nito. Hindi na siya kilala ni Julia. Kahit pa ganoon, patuloy ang kanyang ritual. Isang liham bawat araw, puno ng mga alaala, tawa, at pangakong minsan nilang pinanghawakan. Umaasa si Marco na balang araw, kahit anino lang ng dati, babalik sa isip ni Julia. Isang hapon, habang ang langit ay madilim at mabigat sa ulap, nakita siya ng isang nurse na sa likod ng ospital. Umiiyak, hawak ang posporo at sinusunog ang mga liham. Bakit mo ginagawa yan, Marco? Tanong ng nurse. Gulat ng gulat si Marco. Tinatanggal ko ang sakit. Sagot ni Marco. Ayoko maalala niya na ako ang nagmamaneho ng kotse ng gabing yun. Congrats anak, proud ako sa'yo. Isang simpleng mensahe sa Facebook chat ang natanggap ni Carl. Tuwang-tuwa siya kahit hindi nagawang makauwi ng Itay niya sa graduation. Sa bawat tagumpay ni Carl, sa bawat problema, kwento o hinaing, may sagot ang kanyang Itay. Laging may paalala, may gabay. Kahit nasa abroad ay laging nariyan ang presensya ng kanyang Itay. Tuwing may problema si Carl, mabilis ang reply ng kanyang Itay. Okay lang yan, nak. Kaya mo yan.
Pag masaya siya, may emojis at tawa si Itay. Ni minsan ay hindi ito nahinto. Kahit wala nang video call o bagong litrato na pinapadala sa abroad, ay masaya si Carl. Pagkatapos ng kanyang graduation, inabot ng ina niya ang isang kahon. Marka sa mukha ni Carl ang pagkatuwa na baka ito ay regalo ng kanyang Itay. May mga laruan, sulat at mga gamit, ngunit isang papel ang gumimbal sa kanya. Ang death certificate ng kanyang Itay. Patay na pala ang kanyang Itay 5 taon na ang nakakaraan. Tanging inay niya na lamang ang gumagamit sa account ng kanyang Itay. Paulit-ulit siyang binabaril. Babaeng nakaitim, hawak ang baril, malamig ang mata. Laging sa noo, laging sa dilim, at laging siya ang biktima. Sa bawat panaginip, mamamatay siya. At pagising niya, 2:00 ng madaling araw, basang-basa ng pawis at nanginginig. Ilang gabi na rin ito, nakakapagod. Parang hindi siya talaga nakakagising. Isang gabi, lumipat siya sa bandang bintana. Umaasang maibang makakagising sa kanya kapag muli itong nangyari. Ngunit sa kabilang gusali, may kakaiba. Isang malaking monitor. Mukha niya ang nasa screen. Nanginginig, takot na takot. May mga lalaking nakaputing coat. Isa sa kanila ang tumango. Reset na naman. Anila. Mabagal pa rin ang emotional response. Next cycle. At muli siyang nakatulog. O baka muling binura ang kanyang memorya. Araw-araw, nagmamadali si Dario. May bit-bit siyang ballpen at papel na laging nasa loob ng jacket. Sa maliit na apartment, inuuna niyang lapitan ang kalendaryo. Isinusulat niya ang isang pangalan. Isa lamang, walang paliwanag, walang palya. Walang nakakaalam kung sino ang mga ito. Basta araw-araw, may dadaragdag. Sa kabila ng pagiging mailap at tahimik, alam ng mga kapitbahay na may kung anong misteryo sa kilos ni Dario. Tuwing gabi, babasahin niya ang buong buwan. Parang binabalikan ang nakaraan, ngunit walang alaala, walang emosyon. May mga litrato sa ilalim ng kama. Puro news clippings ng mga nawawala, natagpo ang patay at mga mukhang hindi kilala sa kanya. Ngunit may marka, kapareho ng mga pangalang nasa kalendaryo. Hindi pala alaala ang iniiwasan niyang mawala, kundi mga target. Siya pala'y isang hard killer na may amnesia. At ang kalendaryo ay gabay para hindi niya naulitin ang mga napatay na niya. Gabi-gabi, uupo si Miko sa maliit na mesa sa sala. May dalang papel, lapis, at merienda. Tatawagin ng kapatid para turuan sa homework, tawanan, kwentuhan, biro. Parang hindi sila mapaghiwalay. Kahit pagod, hindi niya kinakalimutan ang gabi-gabing ritual. Para kay Miko, ito ang huling koneksyon sa mundong magulo. Ngunit isang araw, habang naghahanda ng papel at lapis, may kumatok sa kwarto. Mabigat ang mga hakbang, mabigat ang luha. Isang katotohanan ang bumulaga. Hindi na niya nakita ang kapatid simula noon. Sa sala, mag-isa na lang siyang nakaupo. Sa harap ng papel, sa gitna ng katahimikan. Siya lang pala. Teacher Day na naman. Sa loob ng faculty room, puno ng kulay ang bawat mesa. May mga cake, tsokolate, sulat kamay na liham, litrato, stop toy,
at kung ano-ano pa mula sa mga estudyante. Habang inaayos ni Ma'am Herminia ang mga gift bag sa kanyang lamesa, makikita ang dami ng natanggap niyang mga regalo. Pinakamadami sa buong departamento. Isang co-teacher ang nagsabi sa kanya na kahit mahigpit siya, ay minamahal pa rin pala siya ng mga estudyante. Si Ma'am Hermia, habang tumatawa, inamin niya na hindi niya rin alam kung bakit. Lalo pat halos buong klase ay binagsak niya noong nakaraang semestre. Nang magpatuloy ang usapan, napansin ng isa pang guro ang dami ng regalo at nagkomento na tila ang buong section ay nagplano ng maayos para sa kanya. Ngumiti si Ma'am Herminia. Naka-lipstick pa, maayos ang buhok at kulay rosas ang damit. Iba ang kinang niya ngayon. Parang siya ang guro ng taon. Pag-alis ng ibang guro, naiwan siyang mag-isa sa faculty room. Tahimik. Dahan-dahang tinanggal ang mga card sa mesa. Isa-isa niyang binasa. Walang reaksyon. Isa-isa niyang niligpit. Isa-isa niyang itinapon sa bag na itinatago niya lamang sa ilalim ng drawer. Kapansin-pansin sa mga regalo at liham. Iisang tinta, iisang sulat kamay. Tahimik ang lumang simbahan. Ang mga estudyante ay pumasok ng sabay-sabay para sa isang project. Malamig ang hangin. Mabigat sa dibdib ang paligid. Isa-isa silang gumalaw, naglibot, nagtawanan. Ngunit habang lumilipas ang oras, isa-isa ring nawawala ang mga ilaw. Isa-isa ring hindi na lumalabas ang mga kasama. Takot ang nangmayani kay May. Siya ang huling natira. Hawak ang flashlight, tumatakbo siya sa loob. Naghahanap ng labasan. Sa dulo ng pasilyo, isang altar ang sumalubong sa kanya. Doon siya napahinto. May mga litrato, mga pamilyar na muka, mga kaibigan niya, mga nawawala. Ngunit hindi ito altar. Isa itong bulletin board ng mga nawawalang bata sa bayan. Sila pala ang susunod na biktima ng lugar na hindi nagpapalaya. Simula pagkabata, kasama na ni Mara si Maria. Sa parke man, sa eskwelahan, sa likod ng bahay kapag umuulan. Nag-uusap sila tungkol sa kinabukasan. Tungkol sa entablado, sa musika, sa spotlight. Si Maria ang una niyang tagahanga. Laging nagsasabi na kaya mo yan. Lumaki na si Mara. Naging dalaga. Nagsimula na siyang tumugtog sa mga bar. Nakilala, pinuri. Isang araw, niyaya siya ng isang producer para sa malaking concert. At habang umaakyat siya sa entablado, napansin niyang may hawak na gitara si Maria. Nakangiti pero maputla. At habang tumutugtog siya, unti-unting humina ang presensya ni Maria. Unti-unting lumalabo, unti-unting nawawala. At doon niya naunawaan, hindi siya may imaginary friend. Siya ang imaginary friend. At ang totoong tao ay ang kaibigang akala niyang katang-isip. Ngayon, unti-unti siyang naglalaho habang natutupad ng kaibigan ang pangarap nilang dalawa. April 17 na naman. Gigising si Noah ng 6 a.m. Kakain ng pandesal, makikita ang lalaki nag-aayos ng tricycle sa labas. Papasok ang nanay niya. Magsasabi ng parehong linya. Paulit-ulit. Eksakto at walang pagbabago. Tuwing araw na ito, parang kinopya mula sa isang script ang mundo. Sinubukan na niya ang lahat. Magbago ng kilos, magsigaw, magwala, pero walang epekto.
Ang lahat ay parang tape na paulit-ulit lang. Hanggang sa isang araw, napadaan siya sa dating simbahan. Walang tao. Sa loob, may salamin. Nang sumilip siya, wala siyang refleksyon. At doon niya naisip, hindi araw ang nauulit. Siya lang ang nakastuck. Ang buong mundo ay nagpatuloy na, ngunit siya, matagal nang patay. At ang araw na iyon ang tanging araw na tinanggihan niyang humingi ng tawad. Ngayon, iyon lang ang araw na kaya niyang balikan. Paulit-ulit bilang multo. Tahimik ang hapunan. May balita sa TV. Isang lalaking miyembro ng Akyat Bahay Gang tinutugis. Lumabas ang mukha ng kriminal sa screen. Nagulangtang si Moises. Kamukhang kamukha niya ito. Nagkatinginan ang mga magulang niya. Parehong takot. Parehong hindi makapaniwala sa nangyayari. Ilang minuto lamang ay may kumatok sa bahay nila. Mga pulis, mga kapitbahay, mga tanod. Nagkakagulo ang lahat sa labas. Dinampot si Moises. Pinipilit niyang pumalag. Umiiyak siya. At paulit-ulit ang sigaw na hindi siya ang kriminal. Na ito ay kamukha niya lamang at kaedad. Walang ibang paliwanag. Lahat ay nagdududa. Lahat ay lumalayo. Habang siya ay dinadampot, ay tumingin siya sa mga magulang niya. Umaasang tulungan at ipaglaban siya. Ngunit takot lang ang nakita niya. Hindi nila maamin, pero malinaw sa kanilang tingin. Ang kriminal ang kanyang kambal na binenta nila sa ibang pamilya noong sanggol pa lamang dahil sa kahirapan. Ayaw ng magulang niya aminin dahil krimen ang pagbebenta ng bata. Linggo na ng gabi. Sama-samang naghihintay sina Sofia sa padala ng OFW nilang inay mula sa Saudi. Dati, buwan-buwan ay may tsokolate, damit, cellphone at iba pa. Pero nitong huli, 3 buwan na ang lumipas ay wala silang natanggap. Tahimik na ang group chat. Walang tawag o kamustahan. Pero ang atensyon nila araw-araw ay nasa hinihintay nilang balikbayan box. Isang araw, may dumating na truck. Tuwang-tuwa ang lahat. Bumaba ang delivery man. May hawak na papel na iniisip nila ay kailangang pirmahan. Binuksan nila ang truck. Nagulantang ang lahat sa nakita nilang hindi inaasahan. May marmol, may larawan, may pulang rosas. May papel mula sa embahada. Ibang balikbayan box ang dumating. Isang nicho kung saan nakalagay ang labi ng kanilang inay na namatay dahil bumigay ang katawan nito. Sa tagal ng panahon, bit-bit ni Jessa ang tanong, bakit kami iniwan? Lumaki siyang may galit. May puwang sa puso niya na hindi mapunan. Hanggang isang araw, may dumating na sulat. Galing sa kulungan. Mula sa ina. Nagsimula siyang magtanong. Naghanap ng sagot. Nag-usap sila sa pamamagitan ng liham. Doon lang niya muling naramdaman ang init ng isang ina. Pero bakit nandoon ito? Sa huli, sa isang lumang file ng korte, nabasa niya ang desisyon. May nasawi sa isang sunog. Inako ng ina ang kasalanan. Walang ibang ebidensya. Walang ibang salarin. Ang katotohanan, hindi siya iniwan ng ina. Inako lang nito ang krimen ng kanyang ama. Para hindi sila magkawatak-watak. Tahimik si Eman, pero palaging naroon si Alec, ang matalino niyang kaibigan, palaban
at laging handang ipagtanggol siya. Kapag may umaaway, si Alec ang umaaksyon at sa likod ng lahat, may kwaderno silang dalawa. Mga plano ng pagtakas mula sa baryo, mga guhit ng bagong mundong gusto nilang puntahan, mga posibilidad ng kalayaan. Ngunit nang maospital si Eman dahil sa biglang pag-atake, natuklasan ng nurse na walang record ng isang Alec. Wala sa school, wala sa barangay, wala sa kahit anong listahan. At nang silipin ang kwaderno, puno ito ng mga plano na may nakasulat, Alec will do what Eman cannot. ang kaibigan niya ay siya rin. Ang buong notebook ay manifesto lang pala ng lahat ng bagay na hindi niya kayang harapin bilang siya. Isang batang lansangan ang binigyan ng politiko ng 100 piso. Sa likod ng kamera ay hinabol ito ng media. Sinasabing ito ang mukha ng pag-asa. Ang batang nabiyayaan. Naging trending ang pangyayari at inidolo ng lahat. At sa bawat coverage, lalo siyang kinunan at sinundan ang buhay niya. Isang dokumentarista ang nagpasya. Alamin ang kwento. Pero sa dulo ng documentary, may isang eksena na inilabas. Ang batang ito ay dati na palang ginamit sa ibang lugar. Iba't ibang pangalan, paulit-ulit, scripted, kinukunan, nililikha at inaalagaan ng mismong PR team ng mga politiko para sa seasonal compassion content. At ang katotohanan ay hindi lang isa ang batang iyon. Marami sila. Laging may padalang pera si Jem mula sa Saudi. Buwan-buwan, halos sakto sa gamutan ng kanyang ina. Ipinagkatiwala niya ang lahat kay Jello. Kababata, kaklase, kaibigang matagal nang kasakasama. Sa bawat chat, pareho ang sinasabi. Nagpapahinga lang daw si tita. Mabuti ang kalagayan at huwag na raw mag-alala. Palaging may dahilan para umiwas sa video call. Palaging may abalang kwento. Mahina raw ang signal at laging sira ang kamera. Nang sa wakas ay makauwi si Jem, umaasa siyang yayakapin ng ina at pasasalamatan si Jello. Ngunit, isang blankong bahay ang bumungad sa kanya. Wala roon ang ina. Wala roon ang pangakong paggaling. Wala roon si Jello. Sa kanya nalaman ang totoo. Matagal nang patay ang kanyang ina. Hindi ginastos ang pera sa ospital. Ginamit ni Jello pambili ng motor at negosyo. Sa bawat awarding, naroon siya. Sa bawat barangay campaign at sa bawat social media post ay tangan ni Ira ang tropeyo at ngiti habang nasa likuran ng isang babaeng matayog ang tingin, taas noo, nakasuot ng sash o t-shirt na may slogan, si Ira ang poster child ng tagumpay, ang ebidensya ng inspirasyon. Ngunit sa isang interview sa isang viral blog, habang nakatapat sa kamera at tinatanong tungkol sa kanyang tagumpay, nanlamig ang kanyang mata, tumulo ang luha, humigpit ang hawak sa upuan at sa harap ng libu-libong nanonood, sinabi niya ang totoo. Hindi ko siya nanay. Human trafficker siya. Kinuha lang ako ng bata. Ginawa akong trophy. Pinag-aaral niya ako pero para sa grants, para sa photo ops, para sa likes. At sa huling frame ng video, ang nanay ni Ira ay tumatakbo bilang congresswoman. Nagkakilala sa rally sina Miko at Darlene at nakapagpalagayang loob sa gitna ng aktibidad at sigawan. Sina Miko at Darlene ay hindi lang magkasintahan, kung hindi magkasama sa layunin. Sa bawat takbuhan, sa bawat asambleya ay hawak nila ang kamay ng isa't isa. Ang iba'y humahanga, ang iba'y naiinggit, ang iba'y sumusunod.
Kaya't nang huliin si Darlene sa isang biglaang raid, hindi niya inakalang mag-iisa siya sa selda. Hindi siya nagdalawang isip na manindigan, sabihing walang ibang sangkot. Ngunit nang ilahad sa kanya ang listahan ng mga testigo, bumagsak ang kanyang mundo. Nandoon ang pangalan ni Miko, ang lalaking pinakakakampi niya, ang una palang nagturo sa kanya. Bumalik si Lito sa probinsya dala ang alaala ng isang amang matagal nang namaalam. Dinala siya ng katahimikan sa sementeryo kung saan balak sana niyang ilabas ang mga salitang hindi niya nasabi noon. Ang paghingi ng tawad, ang salitang paalam. Tahimik ang paligid, pamilyar ang amoy ng damo at kandila. Isang kapitbahay ang sumalubong ang nagsabing buti raw at bumalik siya. Tumangulang si Lito, ngunit habang naglalakad sa gitna ng mga puntod, may isang lapida ang humatak sa kanyang paningin. Lito Marasigan, 1998 to 2016, ang pangalan niya. Lumapit ang kapitbahay. Anak, tinatanggap ka na namin. Panahon ng matahimik. Malalim na ang gabi. Si Alger ay nakaupo sa kama at naghahanda ng matulog. Biglang narinig niya ang pamilyar na tinig na naglalako ng balot. Gutom pa siya, kaya't lumapit sa bintana, sumigaw at nagpabili. Sumagot ang magbabalot at nagtanong kung ilang piraso. Lumapit ang magbabalot sa bintana upang hindi na lumabas si Alger. Nagtanong ito paulit-ulit kung ilan. Hindi makasagot si Alger. Tila nagulantang at may nangyari sapagkat hindi na siya makasagot. Paulit-ulit ang tanong mula sa bintana. Ngayon ay may bahid na ng pagkainis sa magbabalot. Nakatingin lamang si Alger sa tindero. Tulala. Nakasilip ang tindero ng balot sa bintana. Ngunit nasa ikalimang palapag si Alger ng apartment. Bata pa lamang si Rodel, nangako na si Aling Marites na gagawin niya ang lahat upang mabigyan ito ng kinabukasan na hindi niya natamasa. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, ngunit naniniwala siyang mababago ng edukasyon ang kapalaran ng kanyang anak. Araw-araw siya naglalaba, dumadayo pa sa ibang barangay para lamang magkasya ang kita. Kapalit ng pagod, ang bawat bariyang naiipon niya ay isinusuksok sa isang lumang garapon na nakatago sa ilalim ng kanilang aparador. Ngunit isang umaga, nagising siyang wala na ang garapon. Basag ang takip at walang ni isang kusing ang natira. Nang magtanong-tanong siya sa mga kapitbahay, isang tanod ang nagkwento na may binatilyong nagmamadaling sumakay ng bus patungong Maynila. May dala itong malaking bag at halatang balisa. Napalhod si Marites sa kalsada. Sa mga sandaling iyon, tuluyang bumagsak ang lahat ng pinaghirapan niya. Ang mas masakit, ang anak mismo ang nagnakaw at tumakas. Sa araw ng pagtatapos, hindi maikubli ni Eric ang kaba at kasabikan. Suot niya ang toga na parang sagisag ng lahat ng sakripisyong dinanas nilang mag-ama. Mula pagkabata hanggang kolehiyo, hindi nawala ang gabay ni Mang Tonyo, isang tricycle driver na kahit pagod ay lagi pa rin nakangiti sa tuwing uuwi ng bahay. Ang pangarap ni Eric ay simple, makapagtapos upang mapasaya ang ama. Habang nakapila silang magsisipagtapos, ilang ulit niyang hinanap sa hanay ng mga manonood ang kanyang itay. Noon pa man, pinangarap niyang makita ito roon, masayang pumapalakpak. Sa wakas, dumating na ang oras ng kanyang pagmarcha. Taas noon niyang tinahak ang entablado, tangan ang diploma at sabik na ipakita ito sa kanyang ama. Ngunit walang sumalubong.
tanging maliit na larawan ni Mang Tonyo ang nakapatong sa bakanteng upuan. 2 linggo bago ang seremonya, isang lasing na driver ang nakabangga sa tricycle nito. Kaya sa pinaka-importanting araw ng kanyang buhay, litrato na lamang ng kanyang itay ang kasama niya. Nagbabaga ang init, pero walang tigil sa pagmamaneho ng jeep si Mang Ruben. Sanay na siya sa ganoong klase ng buhay. Ingay ng pasahero, ingay ng makina, barya sa palad. Alam ng lahat na masipag siya, para raw sa mga anak na nag-aaral at sa asawang may sakit. Ngunit sa tuwing makakaipon ng sapat, tumidiretso siya sa sementeryo. Hindi ito alam ng pamilya. Siya lamang at ang libingan ang nakakaalam. Binibilang niya ang perang na itatabi habang nakatitig sa isang bakanting lote. Minsan, pinagtatawanan siya ng kapwa driver na tila sobra na raw sa pagiging praktikal. Ngunit tahimik lang siyang ngumiti. Dahil ang totoo, hindi para sa mga anak o asawa ang kanyang iniipon. Araw-araw siyang namamasada para sa pambili ng lityo para sa namaalam niyang ama. Mahilig sa tahimik na buhay si Jonas, ngunit nitong mga nakaraang linggo, ramdam niyang tila may humahabol sa kanya. Hindi man niya ipakita, nanginginig siya tuwing napapansin ang kapitbahay na walang sawa kung makatitig. Sa bawat pagdaan niya sa iskinita, palaging sumusunod ang mga malamig na mata nito. Isang hapon, hindi na niya matiis. Haharapin na sana niya ang kapitbahay nang bigla itong lumabas ng bahay. May dalang nakarolyong papel. Sa bawat hakbang na lumalapit, lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Pagkabot ng papel, unti-unti itong binuklat. Nang makita niya ang nilalaman, nanlamig ang kanyang katawan. Walang larawan ang nakaimprenta. May nakasulat na missing person. At ang mukha sa poster, hindi siya nagkakamali. Siya mismo ang nawawalang tao sa poster. Tahimik na naglalakad si James habang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo. Matagal na rin mula nang huling naramdaman niyang may spark ang pagsasama nila ng asawa niyang si Clara. Para na lang silang magka-roommate. Walang lambing, walang halakhak. Kaya't nang alokin siya ng isang kaibigan na sumubok ng blind date, agad siyang pumayag. Sa kabila nito, alam ni Clara ang gagawin ng kanyang asawa. Isang tingin lamang ang binigay nito habang inaakay ang anak palabas ng bahay. Walang paliwanag o kahit pagpigil man lang na parang tanggap na niya ang lahat. Sa restaurant, saglit siyang tumigil. Sa sulok ng mesa, nakaupo ang isang babae. Hindi niya makita agad ang mukha nito dahil nakatalikod. Ngunit sa paglapit niya, marahang humarap ang babae at muntik siyang mapaatras. Hindi siya makapaniwala. Ang asawa niya pala ang ka-blind date niya. Sa kalagitnaan ng biyahe, nakaupo si Jericho sa unahan ng bus, katabi ng driver na si Mang Lito. Tahimik na sumasabay sa ugong ng makina ang usapan nila. Mula sa traffic at pamasahe, napunta ang usapan sa personal na buhay. Doon siya biglang napaluha. Naalala niya ang girlfriend niyang matagal na niyang minahal ngunit humanap ng iba. Tumangulang ang driver, halatang sumasabay sa bigat ng kwento. Maya-maya, siya naman ang nagbukas ng sugat ng nakaraan. May asawa raw siyang minahal niya ng buo na nangaliwa rin. Pareho silang natahimik at napapikit. Tila ba dalawang kaluluwang sabay na binabayo ng pait ng alaala. Ngunit mula sa mapait na kwentuhan, biglang tumalim ang tinig ni Manong Lito. Aniya,
Wala na rin namang saysay ang buhay kung lahat ay pagtataksilan ka. At kung ganoon, mas mabuti pang sabay-sabay na silang matapos dito. Nang idilat ni Jericho ang mata niya, gulat siyang nakita ang bus na mabilis na tumutungo sa gilid ng kalsada, kung saan naroon ang papalapit na bangin. Ilang linggo nang hindi mapakali si Carla. Bawat araw sa opisina ay tila papatalim na nakatusok sa kanyang likod. Masyadong toxic ang workplace niya at puro intriga o paninira. Ang mga deadline ay hindi natatapos. Ang mga katrabaho ay nag-uunahan sa paghila ng isa't isa. Gabi-gabi, sinusulat niya sa papel ang kanyang resignation letter. Sa unay puro galit, sa pangalaway puro luha. Sa huli, pinaganda niya ito. Ginawang profesional, in-encode sa computer at inayos. Sa araw na iyon, buo na ang loob niya. Nakaupo siya sa kanyang mesa, mahigpit na hawak ang na-print na resignation letter. Huminga siya ng malalim at tatayo na sana upang ipasa ito. Ngunit biglang lumapit ang manager habang malamig ang titik. At bago niya naipasa ang resignation letter, isang pangungusap lang ang bumaliktad sa kanyang mundo. Terminated na siya. Mainit ang araw at nanlilimahid ang kalsada habang nagmamaneho ng jeep si Manong Berto. Malabo na ang kanyang mata. Madalas na ring nagdidilim pero pinipilit pa rin niyang kumayod. Sa kanyang isip, hindi siya pwedeng huminto sapagkat saan na lamang siya kukuha ng ibang babayad sa kuryente at gamot. Sa isang babaan, biglang sumampa ang 3 batang gusgusin. May dalang lata, kumakanta ng pamilyar na himig ng mga palaboy. Humingi sila ng kaunting barya at sinabing para raw sa kanilang amang may sakit. Sa sobrang init ng ulo, pinagalitan ni Berto ang mga bata. Papagsak na pinalayas at hindi man lang tumitingin sa kanilang muka. Ang sa kanya lang ay istorbo sila sa kanyang biyahe. Nang bumaba ang bata, isa sa kanila ang napatingin pabalik. Sa pagtitig ng binatilyo kay Mang Berto ay kumirot ang kanyang dibdib. Kung nakita lamang ni Berto ng malinaw ang lahat, baka magulantang na lamang siya. Dahil ang mga batang iyon ay ang sariling anak niya na namamalimos para sa pagpapagaling ni Manong Berto. Dating basagulero at adik si Randy, ngunit nagbago nang dumating ang anak niyang si Kyle. Pinangako niyang iiwan niya ang kanyang bisyo at magiging marangal na tao. Araw-araw, pawis at pagod ang nararanasan niya mula sa construction, ngunit masaya siya sapagkat para ito sa kanyang pamilya. Akala niya iligtas na sila, ngunit gabi-gabi, napapansin niyang may dumadalaw na kabataan sa bahay nila. Pagulong, nakatingin sa paligid, may pinapasok na maliliit na supot. Unay inisip niyang mga kaibigan lang ni Kyle. Hanggang isang gabi, sinundan niya ito sa likod ng bahay. Nakita niyang may nagaganap na palitan ng plastik at perang kusot. Nanlamig si Randy. Hindi niya matanggap ang nakita niya. Ang anak na inaasahan niyang maging mas mabuting tao kaysa sa kanya, siya pa mismo ang naging tulak. Si Mia na 8 taong gulang ay palaging dumaraan sa kanto kung saan nagtitinda si Aling Shoni ng banana Q. Araw-araw, bit-bit niya ang 10 pisong pinaghirapan niyang ipunin mula sa mga barya ng baon. Hindi man sapat ang almusal, pinipilit pa rin niyang bumili sapagkat para kay Mia, ang banana Q ay hindi lang pagkain, kundi kasiyahan. Tuwing darating siya, sumisigla ang mukha ni Aling Shoni. Sa dami ng mga bata sa lugar, tanging si Mia lang ang matyagang bumibili. Isang araw, napansin ni Mia na wala ng ibang suki ang matanda.
Ang kawali halos para lang sa kanyang pinapainit. Habang umunguya ng banana cue, naisip ni Mia na baka kapag nawala siya, tuluyan nang mawala ang tindahan. Doon niya napagtanto na siya pala ang nag-iisang bumubuhay sa matandang tindera. Dahan-dahan siyang natigilan. Ang pulbos pala na akala nilang shabu, abo pala iyon ng kanyang ama. Tatlong buwang halos walang tulog si Dennis. Umaga'y nasa opisina, sa gabi naman nasa gym. Walang araw na lumilipas na hindi siya nagbubuhat, nagbibilang ng calories at nagtatabi ng selfie bilang patunay ng kanyang progreso. Unti-unti, lumiliit ang kanyang baywang, lumalakas ang katawan at dumadami ang papuri sa social media. Ang matagal na niyang pangarap na maging malusog at maganda ang hubog ng katawan ay unti-unting natutupad. Dumating ang araw ng awarding. Tumayo siya sa entablado, nakasuot ng makintab na gown at abot tenga ang kanyang ngiti. Sa harap ng maraming tao, itataas na sana ang tropeyo bilang tanda ng tagumpay. Ngunit sa isang idlap, nadulas siya sa sariling pawis, nadapa sa mismong gitna ng stage at narinig ang nakakabasag na tunog. Bali ang kanyang paa sa mismong awarding. Matagal nang inihahanda ng pamilya ni Ana ang malaking selebrasyon. Palihim na nagtipon ang kanyang mga kaanak at sabay-sabay inayos ang dekorasyon. Iniligpit nila ang mga pagkaing ipapalaman sa hapag. Nang pumasok siya sa bahay, bigla na lamang nagdilim ang paligid at isang malakas na sigaw ng "Surprise!" ang pumuno sa sala. Napatakip siya sa bibig at halos maiyak sa tuwa. Ngunit hindi siya ang nag-iisang may dalang sorpresa. Sa kanyang mga mata ay may mabigat na sikreto na matagal na niyang ikinukubli. Habang abala ang lahat sa pagkain at tawanan, bigla niyang inilabas ang isang maliit na kahon at nagulat ang lahat, lalo na ang mga magulang. Sila pala ang masusurpresa dahil buntis na ang kanilang anak. Eksklusibo ang barberong si Mang Ruel. Tuwing hapon hanggang gabi lamang bukas ang kanyang munting shop at laging may pila ng mga customer na nais makaranas ng kanyang serbisyo. Hindi lang gupit ang hatid ni Mang Ruel, kundi mga kwentong bumabalot sa kanilang lugar. Mga misteryosong pagkawala, mga krimen sa dilim, mga batang kinukuha raw ng di nakikitang kamay. Dumating si Eman, baguhan sa baryo. Habang ginugupitan, ikinuwento ni Mang Ruel ang pinakabagong chismis. Isang serial killer daw ang nagtatago sa paligid. Walang pinipili basta't gabing malalim. Natawa si Eman. Iniisip na tipikal na kwentong barbero lang yun. Ngunit habang dumadaan ang mga segundo, ramdam niya ang lamig ng bakal sa kanyang liig. At sa huling hibla ng kanyang pagtawa, hindi niya namalayang dahan-dahan nang gumugupit sa balat niya ang razor. Dahil siya na pala ang susunod na biktima ng serial killer. Si Jepot ang hari ng gulo sa loob ng kulungan. Sa bawat riot, lagi siyang nasa unahan. Sa bawat sigawan, siya ang nangunguna. Madalas niyang saktan ang mga gwardya at hindi siya natatakot sa parusa. Habang tumatagal, lalo lang humahaba ang kanyang sentensya. Ngunit para kay Jepot, wala siyang pakialam. Sa unang taon pa lang, dapat 2 taon lang ang sentensya niya. Ngunit sa paulit-ulit na riot, pananakit at kalokohan, unti-unting umabot sa 20 taon ang kanyang kulong. At nang tanungin siya kung bakit tila wala siyang balak lumaya, isang ngiti lang ang isinagot niya. Dahil sa loob ng kulungan,
May libreng tulugan, libreng pagkain, libreng tubig, at isang buhay na hindi niya kailanman makakamtan sa labas. Sikat ang tindahan ng palamig ni Aling Norma sa labas ng paaralan. Halos lahat ng estudyante, pagkatapos sa mahabang biyahe o klase, ay dumaraan para bumili ng malamig na baso. Ngunit may isang estudyanteng mas madalas kaysa sa iba. Siya si Jeneline. 5 kilometro ang nilalakad niya araw-araw mula sa kanilang bahay hanggang sa eskwela. Pawis na pawis ito bago pa lamang pumasok. Sinalubong na siya ni Aling Norma ng basong malamig na kulay kahel. Hindi kailanman siya binayaran. Palaging alok, palaging nakahanda. Napapangiti na lang si Jeneline. Ngunit isang araw, habang nagkikwentuhan ang mga kaklase, tinanong nila kung bakit siya laging may libreng palamig. Doon bumagsak ang katotohanan. Si Aling Norma pala ang nanay niya. Ngunit dahil sa Alzheimer's, palagi siyang nalilimutan. Si Obet ang pinakakilalang chick boy sa kanilang barkada. Tuwing magkikita-kita sila ay may dala siyang mga sobre. Mga liham daw ng mga babaeng nagkakagusto sa kanya. Habang nakaupo sila sa waiting shed, ipinasa niya ito sa isa't isa. Ipinabasa ang matatamis na mensahe. May nagsasabing siya raw ang pangarap niyang lalaki. May nagsasabing hindi raw ito mabubuhay nang wala siya. Halos magtaka na lang ang tropa niya kung paano siya nakakakuha ng ganoon karaming babae. At mas lalo silang namangha dahil bawat liham ay may sariling sulat kamay, sariling pirma, may pabango pa. Ngunit isang gabi, naiwan ni Obet ang ballpen at makakapal na papel sa mesa habang nag-CR siya. Isa sa mga barkada niya ang nakisilip. Pagbalik nila sa mga sobre, doon nila natuklasan na pare-pareho pala ang sulat kamay. Hindi sila makapaniwala. Ang mga liham na ipinagmamalaki niya sa kanila, si Obet pala mismo ang sumulat upang ipagyabang ito. Matagal nang pangarap ni Jam at Andrea na maikasal. Noong una, tila ba isang katang-isip lang ang pag-iisang dibdib. Dahil palaging sinasabi ng lipunan na hindi sila dapat magsama. Lumaki silang kapwa sanay sa bulungan. Laging pinagtitinginan ng mga matang mapanghusga dahil na rin siguro magkaiba ang kanilang estado. Ngunit sa kabila nito, hindi sila bumitaw sa isa't isa. Dumating ang araw na inakala nilang imposibleng mangyari. Nakasuot ng puting bestida si Andrea. Nakangiting parang bata habang naglalakad sa gitna ng altar. Nakatingin naman si Jam, nakasuot ng suit at nangingilid ang luha habang hinihintay siya. Ang simbahan ay puno ng mga taong dati tutol ngunit ngayon nakikiisa. Ang bawat hakbang ni Leia ay parang pagpunit sa lumang takot. At nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman nilang natupad na rin ang pinakamatagal nilang pangarap. Isang kasal, ngunit hindi karaniwan. Dahil same-sex marriage ang magaganap na kasal. Sampung taon ang lumipas bago muling nagtipon ang klase ni na Marco. Isa-isa silang dumating sa resort. Bit-bit ang sari-saring kwento ng tagumpay at kabiguan. Ang dating mahiyain ay naging abogada. Ang dating pasaway ay isa ng guro. At si Marco, na pinaka naghirap noong kolehiyo ay isang mechanical engineer na ngayon ay nakabase sa Cebu. Masaya ang gabi. May inihandang videoke. May nagdala ng sisig at pansit at walang tigil ang tawanan habang binabalikan ang mga kalokohan noong kabataan. Halos wala silang mapansing oras hanggang sa may nag-aya ng class picture. Tumayo silang lahat sa damuhan, magkakapit-bisig at sa isang iglap, nakuhanan ang larawan ng kanilang muling pagkikita.
Kinabukasan, habang papasakay ng eroplano pabalik ng Cebu, binuksan ni Marco ang cellphone para silipin ang litrato. Ngunit nanlamig siya. Putol ang ulo niya sa larawan. Tila ba hindi siya dapat nandoon? At bago pa siya makapagsalita, yumanik ang buong eroplano kasabay ng pagdilim ng paligid. Si Harvey ang dating tinatawag na halimaw sa klase nila dahil sa kanyang 100 kilong timbang. Palaging tampulan ng tukso, palaging nasasulok at palaging nililibak ng mga tao. Ngunit dumating ang araw na nagpasya siyang baguhin ang lahat. Nag-umpisa siya sa mahirap na diet. Inalis ang mga paborito niyang pagkain at halos araw-araw nagbuhat sa gym kahit tumutugo ang mga kamay. Ilang taon ang lumipas. Halos hindi na siya makilala ng mga kakilala niya. Ang dating malabundok na katawan ay naging payat at matipuno. Maraming humanga, maraming bumalik, at siya mismo ay natutong ngumiti. Naging inspirasyon siya ng iba at proud na proud sa kanyang before and after photos sa social media. Ngunit sa isang simple check-up, nakatanggap siya ng balita. Lahat ng resulta ay maganda. Malinis na ang dugo, normal ang presyon, malakas ang puso. Pero sa dulo ng papel ay may isang linya nagpayanig sa kanya. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, nalaman niyang may type 1 diabetes siya.